Hi, my name is Helena. I'm 24 years old and already married with my college sweetheart Ronald Montero. Magkaedad kami at 4 na taon na rin kami sa aming relasyon when he proposed to me after our graduation. I'm in love with him, so I said yes. And now, we're happily married for 3 years or so, I thought. Dahil malakas ang pakiramdam ko na may babae siya, I want to give him the benefit of the doubt since matagal ko na siyang kilala. Pero kailanman ay hindi ako nagkamali ng instinct. Kaya naguguluhan ako. Ayoko namang pagbintangan siya nang walang matibay na ebidensya. Oo, nahuli ko siyang may ka-text na babae. Pero ang sabi niya, employee lang nila yon at may tinatanong lang. Isang beses ko na rin nasagot ang tawag sa kanya dahil naliligo siya sa banyo. Babaeng nasa kabilang linya at tinawag siyang babe. Magtatanong sana ako kung sino siya, pero biglang inagaw ni Ronald ang phone sa tainga ko. Hindi ko na malayang nakalabas na pala siya ng CR. Pinagsabihin niya ako na huwag pakialaman ang phone niya dahil may importante siyang hinihintay na tawag about work. Gusto ko pa sanang magtanong, pero dumiretso agad siya sa walk-in closet para magbihis. Nagsisimula na ako magduda sa mga ikinikilos niya dahil hindi naman siya ganyan noon. Wala siyang pake kung kulikutin ko man ang cellphone niya. Nakita ko siyang lumabas pero nagulat ako nang may dala siyang maleta. Han, saan ka pupunta? Takang tanong ko. Tumawag si Vince sa akin. Tuloy daw kami sa business trip namin sa Singapore tomorrow. Sabi niya na ikinagulat ko dahil wala naman siyang nabanggit about doon. I'm sorry, Han. Alam kong kakauwi ko lang pero this is really important. 1 week or more kami doon. Kaya mag-ingat ka parati dito, ha? Pakisabi na din kay Dad. Naalis na ako. Dali-daling sabi niya saka hinalikan ako sa pisngi. Nakatulala na lang ako sa pinto ang nilabasan niya dahil sa bilis ng pangyayari. Nandito ako ngayon sa garden ng Hacienda Montero. Sinusubukan kong kontakin si Ronald pero hindi pa rin siya sumasagot. It's been 2 days nang umalis siya pero hanggang ngayon hindi ko pa siya makontak at hindi rin niya nire-replyan ang mga messages ko. I'm already worried. Pero malakas din ang pakiramdam ko na sinasadya niyang ignorahin ang tawag ko. Mukhang ang lalim ng iniisip natin, ha? Biglang sabi ng nasa likod ko na ikinabigla ko ng konti. Lumingon ako at nakita ko ang biyanan ko. Siya si Daddy Rod, ang tatay ng asawa ko. Kami lang 2 tao sa mansion maliban sa 5 kasambahay. Patay na kasi ang asawa nito 2 years ago dahil sa sakit sa puso. He's just 43 years old but he looks like 30. Despite his age, Daddy Rod is still a very handsome man with a firm body. He's gonna look like my celebrity crush, Ian Veneracion. Well, gwapo rin naman ang asawa ko, pero in terms of overall appearance, mas lamang si Daddy Rod. Matanda na siya pero ang lakas pa rin ng dating. At ako naman, of course, maganda din, syempre. Sabi nila kamukha ko si Barbie Imperial. I met him and his wife Caroline during our college graduation. Sa Quezon kami nag-aral. Dahil taga doon ako, but Ronald is originally from Nueva Ecija. Ilang taon na kaming magkasintahan, pero noon pa lang niya ako naipakilala sa magulang niya, habang ako naman ay ulila ng lubos. My parents died in a car accident when I was 3rd year college. I was really devastated that time, pero sa tulong ni Ronald, nalagpasan ko ang pagsubok noon. I met them again days before our marriage. They are very kind and sweet to me, kaya madaling gumaan ang loob ko sa kanila. A year after our wedding ay namatay si Mami Carol. I was really heartbroken that time kasi I feel na nawalan na naman ako ng magulang for the second time.
From Quezon, umuwi kami ni Ronald dito sa Nueva Ecija. Iniwan na namin yung small business namin doon. I can say na may kaya sila sa buhay dahil kay Daddy Rod, ipinamana ng tatay niya na lolo ni Ronald ang malaking lupain at hasyenda ng mga Montero bago ito namatay. Ang mga kapatid kasi nitong babae ay piniling manirahan sa ibang bansa kasama ang mga asawa nila. Ang kwento sa akin ni Ronald noon, ipinagkasundo lang daw ng parents niya. Gustong-gusto kasi daw ng lolo niya na makatuluyan ni Daddy Rod ang anak ng kumpare niya. Kaya at the age of 18, ay pinakasal sila ni Mami Carol. At first, ayaw nila pero nahulog din ang loob nila sa isa't isa. At ipinanganak si Ronald after a year of their marriage. After na living, nag-stay muna kami sa mansion. Everyone looks so gloomy, kaya naisipan naming bumalik ng Quezon. Simula noon ay nagsimula na ang problema naming mag-asawa. Nalugi yung small business namin kaya napilitan kaming magsara. Ang sabi ko sa kanya ay humingi siya ng tulong sa kanyang ama, pero tumanggi siya. Sa totoo lang, hindi kasi sila masyado okay ng mag-ama dahil ang gusto ni Daddy Rod, agriculture ang kunin niyang course. Para siya nang mamahala sa hasyenda at taniman pagdating ng araw. Pero matigas ang ulo ni Ronald, kaya business ang kinuha niyang course. Gusto daw kasi nitong magkaroon ng sariling company soon. Nagsimula kaming maghanap ng trabaho para makaipon ng puhunan ulit. Nakahanap kami pero magkaiba kami ng kumpanyang napasukan. Our jobs are very demanding, kaya bihira na lang kaming magkita. Kahit nasa iisang kondo lang kami umuwi. After months of working, nalaman ko na lang one day na natanggal siya sa trabaho niya dahil kinalaban niya ang boss niya. Tinanong ko siya kung bakit niya nagawa yon, and he just said na sobra lang siyang nainis sa boss niya dahil puro ito utos. Napabuntong hininga na lang ako. Sa dahilan niya, minsan talaga may pagkaisip bata siya, highest. Dahil sa nangyari, nahirapan siyang maghanap ulit ng work niya. Kaya ako muna ang nagtrabaho. Since tambay lang siya sa kondo, parating mainit ang ulo niya at sa akin niya ibinubunton minsan. Pagod na nga ako sa trabaho, pagod pa ako sa bahay, at lalong pagod din sa kama. Matagal na niya kasing gustong magkaanak kami, pero hindi pa kami binibigyan ng Panginoon kahit anong gawin namin. Pangarap ko ring magkaanak, pero sa nangyayari sa amin, ay mas gusto kong wag muna. Pero kung mabuntis man ako, I'll definitely gonna be happy too. Day off ko, kaya nagpunta kami sa doktor para magpakonsulta kung bakit hindi pa kami nagkakaanak. Sinabi ng doktor na maaring isa sa amin ang may problema or stress ako kaya hindi ako makabuo. Nagpa-check up ako kung healthy or okay ang mattress ko and the results said yes. Kaya niyaya ko si Ronald na magpa-sperm count para malaman kung sapat ba yung bilang ng sperms na inilalabas niya. Pero tumanggi siya. Dahil sigurado daw siyang wala sa kanyang problema. Baka daw stress lang ako. Dahil sa trabaho kaya nahihirapan kaming makabuo. Pagdating namin ng kondo, ay kinausap niya ako. Gusto niyang tumigil ako sa trabaho para hindi na ako ma-stress pero tumanggi ako. Dahil kung titigil ako, paano na kami? Since wala siyang trabaho, ikinwento niyang mabuti at nagkita daw sila ni Vince, yung kaklase namin nung college, at niyayaya daw siyang mag-invest sa automotive business nito na unti-unti nang nakikilala. Napag-isipin daw niyang ibenta na lang ang kondo at ang isang sasakyan namin para may pang-invest siya dahil for sure, malaking magiging return ng pera. Yun daw kasi ang ipinangako ni Vince sa kanya. Dahil hindi lang daw siya nito magiging investor, kung hindi business partner din. I asked him, saan kami titira kung ibebenta niya ang kondo? And he said na papahiramin daw siya ni Vince ng isang kondo nito kaso maliit lang. Kaya ang balak niya ay tumigil ako sa work, tapos dito muna ako manatili sa Nueva Ecija para hindi daw ako ma-stress dahil napakaganda at tahimik ng lugar. Nagdadalawang isip ako sa binabalak niya
dahil ayokong malayo sa kanya. Pero nung nakita ko yung condo na ipapahiram ni Vince, pumayag na ako. Dahil sobrang liit pala. Pang-isahang tao lang talaga. Baka maboard lang ako if doon ako tatambay. Kung patitigilin niya ako sa work. Kaya heto ako ngayon, nakatira sa mansion ng mga Montero for over a year now. Yes, ganon ako katagal dito. Dahil ay pinangako ni Ronald na pansamantala, ay hindi natupad. Kasama ng ipinako niyang every weekend niya akong uwian dito. Oo nga, tinutupad niya ito ng first month ko dito para makasama. At syempre, ang mapaligaya ako paminsan-minsan. Pero nang maglaon, naging madalang na. From every weekend, naging once a month na lang or less. Kaya tinanong ko siya kung bakit. Pero ang sagot niya ay busy daw sa business nila ni Vince. Gusto ko sanang magtapo dahil ang rason kung bakit nandito ako ngayon ay dahil ayaw niya akong ma-stress at nang sa ganoon ay makabuo na kami. Pero paano mangyayari yon kung once in a blue moon na lang siyang umuwi? This past few months, umuwi man siya pero hindi naman niya ako ginagalaw dahil pagod daw siya. Kaya nakadagdag ito sa hinala kung may ibang babae nang nagpapaligaya sa kanya sa ibabaw ng kama. Si Daddy Rod, siya ang parating kong kasama dito. He's very kind to me and gustong-gusto niya akong pinapasyal kapag may vacant time siya. Kasi ayaw niya akong maboard while staying here. Minsan dinadala niya ako sa taniman nila ng mangga at mga gulay. Masaya naman ako sa stay ko dito kasi nga napakatahimik dito at ang presko ng hangin. Tapos mababait pa ang mga tauhan nila. I always feel welcome here. Honestly, parang ayoko nang umalis at dito naman nirahan. Haha. Hi Daddy Rod, ikaw pala. Bati ko sa kanya. Saka humalik sa pisngi niya. Yes, may problema ka ba? Napansin kong malungkot ka simula pa kahapon. Concerned niyang tanong. I'm fine Daddy. Hindi ko lang kasi makontak si Ronald. Sabi ko saka bumuntong hininga. Baka busy lang or walang signal kaya huwag ka nang mag-alala. Tatawag din yon. Pagpapaganya ng loob ko, kaya tumango ako. Gusto mo bang ipasyal kita? Para naman gumana ang pakiramdam mo. Tanong niya. Naku Daddy Rod, kung sa taniman niyo lang ulit ako dadalhin, huwag na lang po. Sawa na ako dun eh. Sabi ko. Don't worry, this time hindi tayo doon pupunta, kundi sa isang lugar dito na ngayon mo palang makikita. Sabi niya, sabay galaw ng kilay niya. Talaga po? Sige, sige, sama ako. Excited kong sabi. Okay, halika sa kwadra. Sabi niya nang nakangiti, sabay hila sa kamay ko. Pagdating namin doon ay kinuha niya sa kwadra si Spencer, ang paborito niyang itim na kabayo. Hinawakan niya ako sa bewang saka isinampa sa likod nito. Saka siya sumunod. Naka-floral flowy dress ako na hanggang sa itaas ng tuhod ang haba. Kaya hindi ako nahirapang sumampa. Meron nitong tennis straps kaya kitang-kita ang mga balikat ko. Alas 3 na ng hapon kaya okay lang dahil hindi na mainit ang araw. Gaya ng parating ginagawa niya ay niyapos niya ulit ako sa bewang gamit ang kaliwa niyang kamay para hindi ako mahulog. Takot din kasi ako sa matataas, kaya hinahayaan ko na lang. Nagsimula ng tumakbo ang kabayo kaya napahawak ako sa maugat niyang braso. Saan ba tayo pupunta, Dad? Malayo ba yon? Tanong ko nang napansin kong saan familiar route kami dumaan. Medyo malayo, baby. Mga nasa 30 to 40 minutes travel gamit ang kabayo. Sabi niya habang nasa gilid ng mukha ko ang mukha niya. Sa unay medyo awkward ako sa ganitong posisyon. At sa minsang pagtawag niya sa akin ng baby, pero nang tumagal-tagal, ay nasanay na ako. He's just a really sweet person. Pansin kong nasa isang kakahuyan na kami nang magtagal. Parang malayo pa nga kami, kaya sumandig ako sa kanya dahil sa ngalay. Hinigpitan niya ang yapos niya sa akin. Saka bumulong sa tenga ko. If you want, you can sleep for a while.
Gigisingin na lang kita kapag malapit na tayo. Sabi niya, sabay halik sa sentido ko. Kaya hindi ko napigilang pumikit at matulog. Ilang araw na kasi talaga akong walang maayos na tulog. Dahil sa mga ginagawa ni Ronald. After 20 minutes, ginising niya ako. And pagmulat pa lang ng mata ko, hindi ko napigilang mapanganga dahil sa ganda ng tanawin sa harapan ko. Wow! Nasa harapan ko ngayon ang isang napakagandang falls. At grabe, sobrang linaw ng tubig na ibinabagsak nito. Tumingin ako sa paligid at mukhang nasa gitna kami ng gumat dahil sa manghuni ng ibon na naririnig ko. Shucks! Mukhang ang sarap maligo dito. Nagustuhan mo ba? Bulong niya sa akin na ikinatango ko ng sunod-sunod. Kaya tumawa siya. Bumaba siya saka ako inalalayang bumaba ng kabayo. Wow! Ang ganda dito, Dad! Bakit ngayon mo lang ako dinala dito? Tanong ko habang nagmamasid sa paligid. Honestly, last month ko lang din natuklasan ang magandang lugar na ito. Sinigurado ko munang walang mababangis na hayop ang umaaligid dito bago kita dalhin. Sagot niya, Huhu, so sweet of him. Really? Thank you, Dad. Maligayang sabi ko sa katumingkad para halikan siya sa pisngi. Bilang pasasalamat. Pero bigla siyang humarap kaya sa labi niya lumapat ang halik ko. Nalaki ang mata ko sa kaumatras at humingi ng tawad. I'm sorry, Dad. Hindi ko sinasadya. Sa pisngi talaga kita halikan para naman makapagpasalamat ako sa pagdadala mo sa akin dito. Nahihiyang sabi ko. Nakatingin lang siya sa akin. Siguro nabigla din siya at nagulat sa nangyari. Pero maya-maya ay tumango ito at nagsalita. It's okay. I understand. Sabi niya, sabay ngiti kaya gumaan ang pakiramdam ko. Daddy, gusto ko maligo. Okay lang po ba? Tanong ko. Of course you can. It's safe, don't worry. Sagot niya. Pero kasi Daddy, di ba hindi ako marunong lumangoy? Sabi ko sa kanya napakamot sa ulo. Pwede mo ba akong samahang maligo? Dagdag ko pa. Sure baby, but wala akong dalang panligo. Tugon niya. It's okay, Dad. Wala din naman akong dala. Kaya I'll just use my undergarments. Kaya ikaw din. Okay, if that's what you want. Sabi niya. Sabay kaming naghubad ng suot. Hinila ko lang ang dress ko mula sa katawan ko. Kaya ang black underwear ko na lang ang natira. Chubistal ang bra ko. Medyo nahiya ako kasi halos lumuwa na ang malulusog kong dibdib. Nakita ko siyang naghubad ng pantalon. Kaya boxer niya na lang ang natira. Shucks, ang hot ng biyanan ko. Ngayon ko lang siya nakitang ganyan kahubad. Kaya medyo nagulat ako sa ganda ng katawan niya. Para talaga siyang si Ian Veneracion. Moreno version pero mas toned lang ang muscles niya. Dahil siguro sa trabaho. And yung kanyang junjun is clearly big. Mula sa suot niyang tight boxer. Damn. Tulog pa yan ha? Lumusong kami sa tubig. Sobrang lamig kaya napahawak ako sa kanya. Saan mo gusto? Doon o dito? Tanong niya habang lumulusong kami. Doon. Gusto ko malapit sa falls. Sagot ko. Malalim dyan, baby. Sabi niya. Okay lang. Kasama naman kita, please. Nagpapakyut kong sabi. Dahil gusto ko talagang pumunta doon. Okay, as you wish. Pero masakit sa balat ang wisik ng falls doon. Kung gusto mo, doon tayo sa ilalim niya. Malapit sa kuweba, okay? Suggestion niya kaya tumango ako. Niyapos niya ang kamay niya sa bewang ko, kaya kumapit ako sa leeg niya. Nang nasa malalim na kaming parte ay mas idinin ko pa ang sarili ko sa kanya. Dahil sa takot kaya ipit na ipit ang dibdib ko sa dibdib niyang medyo mabalahibo. Nang umabot sa leeg niya ang tubig, hindi ko napigilang iyapos ang mabinti ko sa bewang niya. Kaya para siyang may kargang bata, humigpit ang hawak niya sa akin. Malalim nga talaga ang tubig. Buti na lang at matangkad siya.
Basa na ang buhok kong hanggang balikat dahil sa wisik ng tubig. Nalalamig na rin ako kaya napayakap ako kay Daddy Rod. Sa ganitong posisyon, naramdaman ko ang malaking kargada niya sa bandang puson ko. Shucks, bakit matigas? Sa wakas, dumating din kami sa ilalim ng talon. Pumunta siya konti sa medyo mababaw sa tabi ng kuweba. Hanggang dibdib niya lang doon ang tubig. May malaking bato siyang nakita kaya sumandig siya doon. Habang nakayapos pa rin ako sa kanya. Pwede na tayo dito, baby. Sabi niya kaya tumango ako. Pero hindi pa rin ako bumitaw sa kanya dahil natatakot ako. Baka kasi may biglang manghila sa akin sa ilalim ng tubig. Hawakan mo ako sa bewang, Daddy. Sabi ko na ginawa niya, kaya bumitaw ako sa leeg niya. Hinulog ko ang upper body ko sa tubig at saka nagtampisaw. Gosh, ang sarap ng tubig! Nakatingin lang sa akin ang biyanan ko. Habang nakaakap ang legs ko, sa bewang niya at nakahawak naman siya sa akin. Sa sobrang saya, naging magaslaw ako. Hindi ko namamalayan na dumidiin na pala ang maliit na ako sa sandata niya kaya minsan, naririnig ko siyang umuungol ng mahina kapag nasasagi ko yon. Napagod ako kaya ibinalik ko ang kamay ko sa leeg niya. Tumingin ako sa tanawin at sa talon at may nakita akong magandang ibon na lumilipad. Tatanungin ko sana si Daddy Rod kung nakita niya rin kaso, pagharap ko, sumakto ulit ang labi ko sa labi niya. This time, pareho kaming natahimik. Hanggang sa naramdaman kong ginalaw niya ang labi niya sa labi ko. Hindi ko alam pero, imbes na lamig, init ang gumapang sa buong katawan ko. Nakita ko siyang nakapikit na habang humahalik sa akin, kaya hindi ko napigilang pumikit din at tumugon sa galaw ng labi niya. Nang maramdaman niyang tumugon ako, mas idiniin niya ako sa katawan niya, kaya hinigpitan ko rin ang yapo sa leeg niya. Kinagat niyang labi ko kaya naibuka ko ang bunganga ko, dahilan para makapasok siya doon. Kahit medyo marahas ang paghalik niya, ay nagpaubaya lang ako. Ang kamay niya kaninang nasa bewang ko, ngayon ay pumipisil-pisil na sa magkabilang pisngi ng pang-upo ko. Mas nag-init ako, kaya sinubukan kong igalaw ang bewang ko para mas dumiin pa ang aking minimi sa kanyang si Junjun, na ngayon ay nag-umpisa ng mabuhay. Sinubukan kong tumaas baba kaya napaungol siya. Gumalaw siya para baliktarin ang posisyon namin. Ako na ngayon ang nakasandig sa malaking bato habang naghahalikan kami. Bumaba ang labi niya sa pangako hanggang umabot ito sa leeg ko. Naririnig ko ang mahihina niyang pagmumura habang nagsisiso ako sa harapan niya. Dahan-dahang gumagapang ang mga kamay niya papunta sa aking dibdib. Hinilan niya pababa ang tube ko. Sa kanila ro ang nakatago doon. Ang halik niya sa leeg ko ay bumaba sa dibdib ko. Naramdaman kong kinagat niya ang dulo nito. Hindi naman masakit. Mas nagpadagdag pa ito sa init na nararamdaman ko. Napapaungol ako ng mahina. Daddy, sambit ko habang umuungol. Nakatingala na ako sa langit. Dalang-dala na ako sa mga ginagawa niya. Nang bigla akong matauhan, shucks, may asawa akong tao. Pero heto ako nakikipag-anuhan sa biyanan ko. OMG! Naitulak ko siya bigla nang ikinagulat niya. Itinaas ko na ang tube ko. Saka nagsabing, I'm sorry, Dad. Pero hindi dapat natin ito ginagawa. Mali ito. Dahil sa sinabi ko, ay mukhang natauhan din siya. Tumingala siya sa langit habang nakapikit at pinipisil ang ilong niya. I'm sorry, baby. Sabi niya saka, bumuntong hininga at yumuko. You know, matagal na kasing walang nagpapaligaya sa akin sa ibabaw ng kama. Kaya madali akong mag-init. Pasensya ka na ha. Dagdag niya na gusto ko sanang sagutin ng, ako rin naman, Daddy. Matagal na akong tigang. Kaso nahihiya ako.
Halika na. Bumalik na tayo at baka maggabihin pa tayo sa daan. Sabi niya ulit. Saka nagsimulang maglakad pabalik sa pinaghubaran namin habang karga pa rin ako. Naglalakad siya nang hindi ko napigilan ang bibig kong magtanong. Ilang taon ka na po bang walang naaano, Daddy? Simula ba nung mamatay si Mami Carol? Honestly, kahit nung bata-bata pa kami ni Carol, madalang lang kaming mag-ano. Tapos nung tumuntong kami sa edad na 33, ayaw niya nang magpagalaw sa akin. Kasi matanda na daw kami. Kaya ito, isang dekada na akong tigang. Sabi niya nang nakangisi. Pero malungkot ang mga mata. Nalaki ang mga mata ko. Grabe, isang dekada? Gosh, ako nga na almost a year pa lang natigang. Pero para nang lanta ang puday ko. Ano pa kaya yung 10 years? Shucks! Kung sa akin yun, baka inaanay na. Sabi ko sa isip ko. Isang dekada talaga, Dad. Grabe. Ang tagal naman nun. Buti kinakaya mo. Hindi ko rin nga ma-imagine na nakaya ko. Kung hindi ko pa na-realize ngayon, sabi niya. May I ask, bakit nadalang kayong mag-lovemaking ni Mami Carol noon? Like, di ba mag-asawa naman kayo? So dapat hindi kanya pinagkakaitan. Dahil pangangailangan mo yon bilang asawa niya. Kuryoso kong tanong. Carol is asexual. Wala siyang amor sa sex. Pinagbibigyan niya lang ako dati, pero madalang lang yon. Sagot niya, ni minsan ba, Dad? Hindi kayo naingganyong mag-cheat sa kanya? Dahil sa condition niya? Tanong ko ulit. Nope. Kahit kailan hindi ko naisip magloko. Kahit na nag-fall out of love ako sa kanya. I still respected her as my wife. And as a woman. Fall out of love? Tanong ko ulit. Yes, minahal ko siya pero simula nang ipanak niya si Ronald, nagbago siya. Naiintindihan ko naman na kailangan ng anak namin ng atensyon at kalinga. Pero she fully set me aside. Kahit nang malaki na si Ronald, ganun pa rin ang trato niya sa akin. Kaya tinanggap ko na lang sa sarili kong hindi niya talaga ako minahal. Ang masakit, aware siya sa nararamdaman ko, pero wala siyang ginawa para maayos kami. Kaya binalak kong makipaghiwalay sa kanya. Kaso, nalaman namin na may sakit siya sa puso. Kaya hindi ko na lang itinuloy hanggang sa bawian na siya ng buhay. But I'm glad before siya mamahinga, nagsorry siya sa akin at nakapag-usap kami ng masinsinan. Sinabi pa niya na if balang araw matagpuan ko daw yung babaeng mag-aalaga at magmamahal sa akin ng totoo, wag ko na daw pakawalan pa. Haha, as if namang may magmamahal pa sa isang katulad kong matanda na. Mahabang kwento niya. Natats din ako sa sinabi niya. At the same time, naawa sa pinagdaanan niya. Ang swerte na sana ni Mami Carol sa kanya. Kaso hindi niya pinahalagahan. Sayang. Sana katulad na lang siya ni Ronald. Kaso mukhang malabo eh. Ano ka ba, Dad? Hindi pa naman kayo masyadong matanda oh. You actually look younger than your age. Sabi ko na ikinatawa niya. My son is really lucky to have you. Sabi niya ng mahina. Mauna ka nang magbihis, baby. Susunod na lang ako pagkatapos magpalambot. Sabi niya ulit. Saka nalikan ako sa noo. Hindi ko na malayang nasa mababaw na pala ulit kami. Dahil sa malalim kong pag-iisip, tumalikod na siya kaya naglakad na ako para magbihis. Pagkatapos kong isuot pabalik ang bestida ko, nakatingin ako sa likod niya habang nasa tubig pa rin siya at malalim ding nag-iisip. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko sa mga oras na ito. Alam kong mali pero gusto ko siyang tulungan. 10 years of celibacy is too much for a man like him. He's been nothing but a good husband. But he was deprived of his rights and unfortunately, ganon din ang ginagawa sa akin ni Ronald ngayon. Sadly, mukhang kay Mami Carol siya nagmana. Shucks! Baka matulad ako kay Daddy Rod. Wag naman sana. Dahil pangarap ko talaga magkaroon ng happy family. Tulad lang sa amin. Kung hindi lang namatay ang mga magulang ko. Nakita ko siyang umahon ng tubig.
Shit, bakit nabaka sa boxer niya? Ang malaki at matigas na bagay na yon. Kaya napalunok ako. Parang nagiinit ulit ako. Nung pinagdidiinan ko, ang puray ko dyan kanina. Tapos na siyang magbihis. Nang lumapit siya sa akin at isinampa ako pabalik sa kabayo. Nasa likod ko na siya ngayon at nagsimula ng pagalawin ang kabayo. Pero dahil sa galaw ng kabayo, hindi maiwasang maramdaman ko ang matigas pa ring sandata sa bandang may puwitan ko na nagpapatindi ng init ng nararamdaman ko. Kinakain na naman ako ng kakaibang init sa aking katawan. Kaya bahala na si Batman. Akala ko ba, Dad, nagpalambot ka na? Bakit mukhang antigas pa rin, haha? Maloko kong sabi. I'm sorry, baby. Ginawa ko na ang lahat. Pero hindi talaga lumalambot eh. Lalo na ngayon. Katabi ulit kita. Huwag mo na lang pansinin. Sabi niya sabay halik ng balikat ko. Kumibot pa ang little ako sa ginawa niya. Kaya sumandig ako sa kanya. At ibinaling ko ang ulo ko sa kabila para anyayahan siyang halikan ako sa leeg. Mukhang nagets naman niya. Kaya habang tumatakbo ang kabayo, ay hinahalikan niya ang leg ko. Kiliting-kilita ako sa magaspang niyang balbas, kaya naididiin ko ang pangupo ko sa harapan niya. Baby, stop doing that. Baka this time hindi na ako makapagpigil. Bulong niya sa akin. Inayos ko ang sarili ko at medyo inilayo ko ang katawan ko sa kanya. Gusto kong tulungan kang mailabas ang init ng katawan mo, Dad. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mong gawin ko. Sabi ko habang nakalingon sa kanya. I appreciate your offer but you don't have to do that, baby. Sagot niya habang nakatingin sa mata ko. I insist, Daddy, please. I just wanna help you. Sabi ko. Lumunok siya ng ilang beses at saka tumitig sa mata ko. Okay lang ba kung gawin natin habang nakasakay tayo sa kabayo? Tanong niya kaya tumango ako. Pinatigil niya sandali ang kabayo. Binuksan niya ang botones at zipper ng pantalon niya at saka may inilabas doon. Nanlaki ang mata ko sa nakita ko. OMG! Mas malaki pa ito kaysa sa asawa ko. Sabi ko. Pagkatapos niyang ilabas, ay inaangat niya ako ng konti. Saka itinaas ang palda ng dress ko sa likod. Para akong kinikiliti sa mga ginagawa ni Daddy. Iniisip ko pa lang kung ano ang pwedeng mangyari. Ay pakiramdam ko, may tila rumaragasang hindi ko mawari sa kaloob-looban ko. Ginabayan niya akong umupo sa harapan niya. Shock! Nakakabasa ang posisyon namin. Pinasok niya sa unahan ng palda ko ang kanang kamay niya at inayos niya ang bagay na yon. Na ngayon ay hawak niya na rin. Hindi pa ako gumagalaw pero nagsisimula na akong mabasa. Muli niyang pinatakbo ang kabayo kaya napahawak ako sa magkabilang braso niya. Dahil sumasabay ang katawan namin na para bang inaalon kami. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko ng mariin dahil kakaiba ang estilong ito. Ibang-ibang nararamdaman ko. Hindi ko yun maipaliwanag. Nakakandong ako sa harapan ni Daddy habang tumatakbo ang kabayo. Napapalakas na rin ang ungol ni Daddy habang ako ay pinipigilan kong mapasigaw. Nakahawak ang kaliwang kamay ni Daddy sa renda ng kabayo at ang kanang kamay naman nito ay nakayakap sa akin ng mahigpit para siguraduhin hindi ako mahuhulog. Sa una ay pinalalakad nito ang kabayo at sumusunod din ang katawan namin. Sa pag-indayog ng likod nito, humihigpit ang kapit ko sa braso ni Daddy. Dahil sa tuwing iindayog ang katawan namin, ay may bumabaon sa private part ko. Impit ako na pasigaw nang biglang patakbuhin ni Daddy ang kabayo. Grabe ang kiliting dulot nito. Kapag bahagyang umaangat ang pang-upo ko at bumabagsak ng mabilis sa kandungan ni Daddy,
At bago pa kami makarating sa hasyenda, ay una na naming narating ang sukdulan. Kasabay ng pag-unat ng mga paa ko ay ang paghigpit ng yakap ni Daddy sa bewang ko. Maya-maya pa ay binaon niya mukha niya sa balikat ko para makabawi ang lakas na pansamantalang nawala nang magpalabas ito ng init ng katawan. "Thank you for this, baby," bulong niya sabay halik sa pisngi ko. "No problem, Daddy, basta ikaw." Sagot ko na ikinatawa niya. Honestly, wala akong nararamdamang regret sa nangyari. Malakas din kasi ang kutob kong may kinakalantaring ibang asawa ko. Inayos namin ang sarili namin dahil malapit na kami sa hasyenda. Nang makarating kami sa kwadra, ay 6:00 na kaya ibinaba niya ako at sinabihang mauna na dahil lilinisin niya pa ang kalat namin sa likod ng kabayo. Tumango ako sabay halik sa pisngi niya. Ouch! Ang lagkit ng ibaba ko. Kailangan ko na talagang maglinis ng katawan. Pagdating ng mansyon, umakyat na ako para maligo. Nakaramdam ako ng konting pagod. Kaya pagkatapos kong magbihis, humiga ako sa kama at nakatulog. Bandang 11:00 na nang magising ako dahil sa tawag na nanggagaling kay Ronald. Sinagot ko ito agad pero imbes na si Ronald ang magsalita, isang ungol ng babae ang narinig ko sa kabilang linya. Mukhang nagdideliryo ito sa kung ano man ang ginagawa sa kanya ni Ronald. Sinasabi ko na nga ba 9:00 na ako nagising kinabukasan dahil maraming tumatakbo sa isipan ko simula nang tumawag si Ronald kagabi at may kasiping na babae. Dinig na dinig ko ang ungol nilang dalawa mula sa kabilang linya. Gusto ko sanang magalit at magwala. Pero isa pa sa ipinagtataka ko ay kung bakit wala akong naramdaman. Dahil ba expected ko na nagluloko siya? Or matagal na pala akong walang feeling sa kanya? Dahil sa pambabaliwala niya sa akin parati. I don't know anymore. Isa pa, sa nagpapadagdag ng isipin ko, ay imbis na ang kababuyang ginagawa nila Ronald at ng babae niya ang tumatakbo sa isipan ko, ay si Daddy Rod at ang ginawa namin kahapon ang naalala ko. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko, ay ang mukha niyang maamo ang nakikita ko. Parang ramdam ko pa yung mga halik niya sa akin. Kaya nahirapan ako makatulog kagabi. Am I feeling something for him na? Hayos. Hindi ko alam. Naguguluhan ako. But falling for him isn't really impossible. He's been kind and sweet to me, and he always treated me like a queen. Simula nang mag-stay ako dito. Kung hindi niya ako pinapasyal at pinapatawa, baka nabaliw na ako. Kaka-overthink sa mga ginagawa ni Ronald behind my back. Pagkatapos kong maghilamos, ay bumaba ako para mag-agahan. Nadatnan ko si Ate Tessa sa kusinang naghuhugas. Saan kaya si Daddy Rod? Kumain na kaya siya? Senyorita, andito ka na pala. Sandali lang pati paghahanda ko kayo. Sabi niya. Ate Tessa, nasaan po si Daddy Rod? Nagagahan na ba siya? Tanong ko sa kanya habang naghahanda. Sinamahan po ni Senyor Rodrigo ang mga tauhan niya sa taniman para magbenta ng ani sa kabilang bayan. Gusto niya po sanang gisingin ka kanina para magpaalam. Kaso baka pagod daw po kayo sa pamamasyal niyo kahapon. Sagot niya. Kaya tumango ako. Ano oras siya babalik? Tanong ko ulit. Depende po, senyorita. Pero baka gabihin sila. Marami-rami din kasi yung ibebenta nila eh. Sagot niya bago bumalik sa kusina. Pagkatapos akong hainan. Konti lang kinain ko dahil nawalan ako ng gana. Usually kasi sabay kami ni Daddy Rod kung kumain. Pero kasalanan ko naman. Dahil nahuli ako ng gising ngayon. Gosh, teka. Bakit siya na naman ang iniisip at hinahanap ko? I think I know the answer. And I'm starting to get scared. He's my father-in-law. And it's not appropriate to have a relationship with him. Kahit pa sabihing hiwalay na kami ni Ronald. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Na tinuhog ko ang mag-ama?
Pero paano naman ang nararamdaman ko? But the big question is, may nararamdaman kaya siya sa akin? OMG, litong-lito na ako. I don't know what to think anymore. 10:00 na ng gabi nang maisipan kong bumaba ulit para uminom ng alak sa minibar counter malapit sa kitchen. Kailangan kong gawin ito dahil nahihirapan na naman ako makatulog, kakaisip ng mga bagay-bagay. Nag-dinner naman ako kanina kaya okay lang uminom. Nakasuot lang ako ng manipis na night dress na pinatungan ko ng partner niyang robe na maigsi. Hindi na ako nagsuot ng bra dahil gabi na rin naman. Nakatatlong baso na ako nang may maramdaman akong presensya. Paglingon ko, sa entrance na kusina, nakita ko si Daddy Rod na mapungay ang mata at parang lasing. Nakita niya ako, kaya lumapit siya sa akin. "Hey, baby," sabi niya, sabay halik sa noo ko. Amoy alak siya, kaya nagtanong ako, "Lasing ka, Daddy?" Nagyaya kasing mag-inom sila Mang Kanor pagkagaling namin sa bayan, kaya hindi ako nakatanggi. "Pasensya na," sabi niya saka umupo sa katabi kong upuan. "Okay lang yun, Dad. Deserve mong magliwaliw, paminsan-minsan, dahil puro ka nalang work." Sagot ko. "How about you? Bakit ka umiinom? May problema ka ba ulit?" Tanong niya sabay kuha sa isa kong kamay na nasa counter at pinisil. He's really sweet. Honestly, hindi ako okay, Dad. Sabi ko. Gusto kong sabihin sa kanya about Ronald's infidelity to see his reaction. "Bakit? Tell me, baby. I'm all ears." Sabi niya, saka pinagsalikop ang isa naming kamay. "Ronald is cheating, Dad." Sabi ko na ikinalaki ng mata niya. "What? Are you sure, baby?" Tanong niya. Ininom ko muna ang isang baso bago sumagot. "Yes, Daddy. Dati pang malakas ang kutob ko na may babae siya. Dahil itinatago na niya ang cellphone niya sa akin. At ayaw na ayaw niyang hinahawakan ko yon. Minsan na lang niya akong uwian. Pero last night, na-confirm ko na may babae siya, Daddy. Napagod ako kahapon kaya after ko maglinis ng katawan, ay nakatulog ako. Then nagising na lang ako dahil tumatawag siya. I answered the phone, pero walang nagsasalita sa kabilang linya. All I heard is moaning. Alam kong may kaulayo si Ronald nung tumawag siya sa akin. Hindi ko alam kung sinadya ba niyang marinig ko yon, or baka naman napindot lang ang call button accidentally. Mahabang kwento ko, humigpit ang hawak niya sa kamay ko habang nakakuyom naman ang bakanting kamao niya. Nakakunot din ang kanyang noo at mukhang malalim ang iniisip. Ang mata niya ay may bahid ng galit. Tumayo siyang bigla saka ako niyakap. Kaya niyakap ko din siya pabalik. Ramdam ko yung puso niyang malakas na tumitibok sa tenga ko. I'm sorry, baby. At pinagdadaanan mo ito. You don't deserve this. I really wanna punch my son right now for you. Sabi niya. It's okay, Dad. Baka may pagkukulang ako sa kanya. Baka hindi na ako maganda at sexy sa paningin niya. Kaya naghanap na siya ng iba. Sabi ko, huwag mong isiping may pagkukulang ka. Dahil wala. Nasa kanyang problema. At hindi sa'yo. Kaya huwag mong akuin. Masyado siyang tanga para pakawalan ka. Sobrang swerte niya sa'yo para maghanap pa ng iba. Kung ako siya, hindi kita ipagpapalit. Dahil nasa iyo na ang lahat ng hinahanap ko sa babae. Mahabang sabi niya na ikinatibok ng malakas ng puso ko. Talaga, Dad? Baka sinasabi mo lang yan para pagaanin ang loob ko. Of course not. Binitawan niya ako sa kahuminga ng malalim at hinila papalapit ang upuan niya. Magharap na kami ngayon. Habang nasa pagitan ng mga hita niya, ang mahita ko. Ganon kami kalapit ngayon. Ngayong nalaman kong niloloko ka pala ng anak ko,
I think it's time para aminin ko sa iyo ang nararamdaman ko. Mas tumibok pa ang puso ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung sa kaba or sa excitement. Noong una pa lang kitang makita sa iyong graduation, I easily got attracted to you pero pinigilan ko. Dahil maliban sa kasintahan ka ng anak ko, masyado akong matanda para sa iyo. Kahit hindi kami okay ni Carol, pinilit ko pa rin ibaling ang atensyon ko sa kanya. Dahil ayokong lumalim ang nararamdaman ko sa iyo. Pero nang mamatay siya at tumira ka dito, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lalo ako nahulog sa iyo. You're very pretty, charming, thoughtful, caring and smart. Parati kong sinasabing, Ronald is very lucky to have you. Kaya sobrang tanga niya para lokohin ka. Pag-amin niya, sigurado ka ba sa sinasabi mo, Dad? Baka lasing ka lang. Naluluha kong tanong, dahil hindi pa rin makapaniwala sa ipinagtapat niya. Believe me, lahat ng sinasabi ko ay totoo. Sabi nga nila, true feelings come out when drunk, pero kung ayaw mong maniwala, pwede kong sabihin ulit sa'yo bukas. Pag-amin ulit niya, saka hinawakan ang mga kamay ko at hinalikan ito. Nakita ko ang sinseridad sa mga mata niya. Magsasalita pa sana siya ulit, pero hindi ko napigilan ang sarili kong hilahin siya sa mukha para halikan. Nagulat siya pero maya-maya tumugon siya sa mga halik ko. Tumayo ako sa kasinipa pa atras ang high chair ko sa bar counter. Ipinulupot ko ang kamay ko sa leeg niya. Hinila naman niya ako para mas mapayakap sa kanya. Kaya nasa gitna ako ngayon nang magkabilang hita niya habang nasa bewang ko ang dalawang kamay niya. Binitiwan ko ang labi niya at nagsimulang halikan siya sa panga hanggang umabot ito sa leeg. Napaungol siya ng mahina. Baby, lasing ka na yata. If yes, then we should stop this. Dahil ayokong may pagsisihan ka after, sabi niya habang mahinang umuungol. Don't worry, Daddy. Alam ko ang ginagawa ko. Sagot ko habang unti-unting binubuksan ang botones ng suot niya. Hinubad ko ang damit niya. Saka pinagapang ang halik ko sa dibdib niya. Naramdaman kong tinanggal niya ang pagkakatali ng silky robe ko. Habang patuloy na gumagapang ang halik ko sa dibdib niya. Baby. Dahil niya habang nakasandig na sa counter ang likod niya. Hinawakan niya ang bantayog ko at sa kamarahang minasahi yon. Naghalikan kami ulit kaya sinubukan kong buksan ang botones ng pantalon niya. Saka inalabas ang nagtatago doon na ngayon ay galit na galit. Pinagsalikop ko ang dalawang kamay ko doon dahil sobrang laki nito. At saka ako nagtaas baba. Baby, are you sure about this? Mahina niyang sambit na parang nanghihina. Pwede ka pang umatras. Hanggat kaya ko pang magpigil. Sabi niya habang patuloy sa marahang pagmasahe. Tumango lang ako bilang sagot sa kanya. Dahil nakatingin siya sa mga mata ko, siguro upang tingnan kung seryoso ba talaga ako. Tulog na ba si Manang Fe? Tanong ko sa kanya. Tungkol sa mayordoma ng mansyon. Nasa kusina kasi kami kaya medyo natatakot akong may makakita sa amin. Ito lang kasi ang tanging kasama namin sa loob ng bahay. Dahil yung 4 na kasambahay ay umuwi sa kanilang bahay pagkatapos maghanda ng dinner at bumabalik tuwing alas 6 ng umaga. Yes, maaga siyang natutulog. Dahil maaga din siyang nagigising. Sagot niya kaya nakahinga ako ng maluwag. Buti na lang nasa bandang likod din ang maid quarters, kaya walang makakarinig sa amin. Yumuko ako ng konti para makipagharutan sa kanyang si Junjun. Nagatras abante ang ulo ko. Baby, ungol niya. Pero hindi ko siya pinansin at patuloy lang ako sa pag-atras abante. Baby,
Muling sambit nito at kasunod nun ay ang mahihinang ungol na nagmumula sa kanya. Humigpit ang pagkakahawak niya sa ulo ko, indikasyon na malapit na niyang maabot ang rurok. Dahil doon, ay lalo ko pang pinagbuti ang aking pagtatrabaho. Nagtaka ako nang ilayo niya ang ulo ko at bigla niya akong binuhat pasampa sa minibar counter. OMG! Madidiligan na ba ako? Asam ng isip ko. Pinagmamasdan ko siya habang tinatanggal niya ang night dress ko. Excited yarn. Hinila niya pababa ang kahuli-hulihan kong saplot. At binuhat niya ako pasampa sa bar counter. Gosh! Eto na yon, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko na hindi umungol. The sensation he's giving me is really different. Never kong naramdaman ito kay Ronald noon. Napapikit ako ng mariin at hindi ko na alam kung saan ko ibabaling ang ulo ko dahil sa sobrang kiliti na hatid ng mapagpalang labi ni Daddy. Hindi ko akalain na ganito pala kagaling at kaswabing magpaligaya ang biyanan ko. Mas matindi pa siya sa asawa kong si Ronald, na anak niya. Nawala lahat ng inhibition ko sa katawan at talagang pinapakiusapan ko pa si Daddy na huwag siyang tumigil hanggang hindi ko nararating ang sukdulan. Sobrang galing ni Daddy. Para siyang marino kung sumisid. Pasensya ka na baby ha. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Narinig kong sabi ni Daddy. Nang igiya niya ako patalikod sa kanya. Naramdaman ko ang katawan niya nang dumikit yun sa akin. Noong una ay marahan ang kanyang paggalaw. Hanggang sa unti-unting bumibilis ang kanyang pag-atras sa bante. Mahigpit ako napakapit sa gilid ng bar counter. Nang maramdaman ko na nagpakawala na siya. Kasabay nun, ang pagragasan ng init na nagmula sa katawan ko. Akala ko ay tapos na ang laban. Pero muli niya akong pinangko para dalhin sa taas. At muli naming pinagsaluhan ang bawal na sangkap na para lamang sa tunay na mag-asawa. Tila walang kapaguran si Daddy. Kung ikukumpara mo ito sa edad niya ngayon, daig pa niyang anak niyang si Ronald sa lakas ng kanyang resistensya. Madaling araw na kaming nakatulog dahil sa sobrang kasabikan sa bagay na yon. At umabot yata kami ng 6 na rounds. Magkayakap kaming nakatulog at mababakas pa sa mukha namin ang sobrang kasiyahan. Nagising ako ng mga 6:00. Nakita kong tulog pa si Daddy sa tabi ko. Inalis ko ng maingat ang kamay niyang nakayapo sa bewang ko para hindi siya magising. Kailangan kong makabalik agad sa kwarto ko dahil baka may umakyat na kasambahay at makita pa akong dito galing sa kwarto niya. Ika-ika akong naglakad palabas. Pakiramdam ko ay nabugbog ng husto ang katawan ko. Pagdating ko sa kwarto ay naglinis ako ng katawan. Ngayon nakaligo na para mahimasmasan ako sa mga pinagagawa namin kagabi ng biyanan ko. Wala akong maramdamang pagsisisi, pero hindi ko mapigilang kabahan dahil hindi ko alam kung saan ito patungo. Pareho kami may nararamdaman sa isa't isa. Pero hindi ko pa alam kung anong balak niya sa amin. I'm still married to Ronald, kaya mas komplikado ang lahat. Naisipan kong magpahatid na lang ng agahan sa kwarto dahil ayoko namang makita nila akong nahihirapang maglakad. At saka gusto ko pang mag-isip muna. Pero ang pag-iisip na yon ay umabot ng 3 araw. 3 araw akong hindi lumabas ng kwarto at parating nagpapahatid lang ng pagkain. Senyorita, ito na pang dinner nyo, sabi ni Ate Tessa. Sakay nila pag sa maliit kong lamesa ang pagkain ko. Senyorita, okay lang po ba talaga kayo? Nag-aalala na po kasi kami sa inyo. Lalong-lalo na sa Senyor Rodrigo. Parati kanya pong tinatanong kung kumain or lumabas ka na. Minsan nakikita namin siyang nakatayo lang sa labas ng kwarto mo at nakatulala. Mahabang sabi niya. Para akong nakonsensya sa sinabi niya. Isa sa dahilan kung bakit hindi ako lumalabas
ay nahihi at natatakot akong kausapin siya. Natatakot ako in a way na baka layuan niya ako dahil may nangyari na sa amin. Kahit alam ko namang hindi siya ganoong klaseng tao, minsan na rin siyang kumatok sa pintuan ko pero hindi ko siya pinagbuksan. Nagigilty ako. At isa pa, inaalala ko na baka kung ano-ano na ang pumapasok sa isip niya. Okay lang po ako, Ate Tessa. Salamat sa pag-aalala. Don't worry. Kakausapin ko si Daddy bukas. Sabi ko sabay ngiti. Tumango siya. Saka lumabas na ng kwarto ko. 11:00 na ng gabi. Pero hindi pa rin ako makatulog. Iniisip ko kasi paano ko sisimulang kausapin bukas si Daddy Rod. Kinakain pa rin kasi ako ng konsensya ko. Bumaba ako suot ang nightgown ko para uminom ng gatas. Madilim na sa mansion. At tanging dim lights lang ang naka-on. Hindi ko na sinubukang buksan pa ang ilaw sa kusina. Dumiretso ako sa ref para uminom muna ng tubig. Pero nagulat ako nang biglang may magsalita. Iniiwasan mo ba ako? Lumingon ako sa bar counter at nakita ko nakaupo si Daddy sa pinakadulo habang nakatalikod sa akin. Hindi ko siya napansin kanina dahil nakasuot ito ng itim na long sleeves. Magsasalita na sana ako pero kung nagsisisi ka man sa ginawa natin, ako hindi. Dagdag niya na mas nagpakonsensya sa akin. Iniisip niya bang nagsisisi ako sa nangyari? Dahil iniiwasan ko siya. This is my fault. Huminga ako ng malalim, saka lumapit sa kanya. Saka siya niyakap mula sa likod. Huminga siya ng malalim, at saka hinawakan niya ang kamay ko sa tiyan niya. Never akong nagsisi sa nangyari sa atin, Daddy. And I'm sorry for making you feel that way. I just thought that I needed more time to think bago ka harapin. You know I'm in a complicated situation and I don't want to drag you in my current mess. I was actually planning to talk to you tomorrow, but you're here now. Mahabang sabi ko. Umikot siya paharap sa akin, saka hinawakan ang magkabilang mukha ko. Baby, simula nang may nangyari sa atin, kasama na ako sa gulo na to. And wala akong balak iwan ka. Lagi mo akong maaasahan. Dahil ganon kita kamahal. How about you? Mahal mo din ba ako? Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Yes, Daddy. Mahal kita. Pero natatakot ako sa mga mangyayari. Sa mga sasabihin ng tao. Naluluha kong sagot. Niyakap niya ako kaya yumakap din ako sa kanya pabalik. Wala kang dapat katakutan, baby. Dahil hindi kita pababayaan. Sabi niya, sabay halik sa ulo ko. Humarap ulit siya sa akin. May I ask, anong plano mo kay Ronald? Kinakabahang tanong niya. Gusto ko na pong makipaghiwalay sa kanya. Pero mahal at mahaba pa ang proseso ng annulment dito sa Pilipinas. Nakahinga siya ng maluwag sa sagot ko. Don't worry, baby. May kakilala akong pwedeng makatulong sa'yo para mapabilis ang proseso, and about sa gastos, I'm more than willing to help you. Gusto kitang pakasalan kapag annulled na kayo. Pero kung ayaw mo pa, maiintindihan ko. Sabi niya, saka hinalakin ako ng mabilis sa labi. Gusto ko ring pakasalan ka pero natatakot ako sa sasabihin ng mga tao. Baby, huwag mong isipin ang sasabihin nila. Ang importante ay masaya tayo. At saka kung yung mga tao dito ang problema mo, sigurado akong hindi nila tayo huhusgahan. Dahil malalawak ang pangunawa nila. Tumango ako sa sinabi niya. Dahil totoo naman. Niyakap niya ulit ako saka sumubsob sa leeg ko. Gosh, I miss you very much. Sabi niya, na ikinatawa ko. Daddy, 3 araw lang tayong hindi nagkita eh. That's already long for me. Kahit nga buong araw lang kitang hindi makita, namimiss na kita agad. Hindi ko mapigilang ngumiti sa sagot niya.
Sa bagay, parang ganun din ako sa kanya. Pilit ko lang itinatanggi dati. Hahalikan ko sana siya kaso, biglang tumunog ang cellphone ko. May nag-text. Tininan ko ito at si Ronald pala. Binasa ko ang text niya kaya kumunot ang noo ko. Sino yan? Tanong ni Daddy. Hinarap ko sa kanya ang phone ko at pinabasa ang mensahe. Punta ka dito sa kondo ko bukas ng umaga. Mag-uusap tayo. Basa niya sa message. Ano kaya pag-uusapan nyo? Tanong niya. Hindi ko rin alam, Daddy. Sabi ko sa kabumuntong hininga. Pero I think it's time para sabihin sa kanyang gusto kong makipaghiwalay. And sana umayon siya agad. I hope so too. Sabi niya sa kahinalikan ako sa noo. Don't worry. Ihatid kita bukas para madali kitang mapuntahan kung sakaling may gawin siya sa'yo. Tumanga ako dahil wala rin naman akong sasakyan dahil ibinenta ni Ronald. Matulog na tayo, baby. You need energy for tomorrow. Sabi niya sa kabinuhat ako papasok sa kwarto ko. Hinalikan muna niya ako sa labi bago nagpaalam ng umalis. Kinabukasan, hindi ko mapigilang mangamba sa kalalabasan ng pag-uusap namin. Pero wala na akong magagawa. Andito na kami sa harap ng kondong tinitirhan ni Ronald. Nag-aga kaming bumiyahe para maabutan namin si Ronald bago umalis papuntang trabaho. 2 oras kaming bumiyahe at ngayon ngay alas 7 na ng umaga. Are you sure? Kaya mong mag-isa? Tanong ni Daddy. Tumanga ako kaya pinagbuksan niya ako ng pintuan. Hinalikan niya ako sa pisngi. If you need help, just call me, okay? Hihintayin kita dito. Dagdag niya. Yes, Daddy. Thank you. Sabi ko saka nagpaalam. Habang nasa elevator, mas tumindi ang kaba ko. Paglabas ko'y dumiretso ako sa unit niya. Kakatok na sana ako. Kaso napansin kong hindi nakalak ang pinto. Dahil nakaawang ito. Binuksan ko yon saka sumilip sa loob. Walang tao. Kaya pumasok na ako. Wala ring tao sa kusina. Lumakad ako palapit sa maliit niyang kwarto. May narinig akong halinghing sa loob. Wow naman. Kaaga naman nilang nagwa-warm up. Tulad ng mga napapanood ko sa pelikula. Kinuha ko ang phone ko. Gusto kong i-video ang ginagawa nila just in case kakailanganin ko sa korte as evidence kapag hindi siya pumayag makipaghiwalay. Pinihit ko ng dahan-dahan ang seradora sa kabinuksan ng pinto. Naglalab-making nga sila. Nakaibabaw ngayon ang babae sa asawa ko habang nagtataas baba. Binidyohan ko ang eksenang yon. Nakapikit ang asawa ko. Habang panay ang ungol nito, ini-off ko na ang cellphone ko dahil sapat na yung nakuha ko. Kumatok ako sa pinto para ipaalam ang presensya ko. Nagulat si Ronald, pero hindi ang babae. Lumingin pa sa akin at ngumisi. Wow, ang kapal na mukha mo. Tinulak siya ni Ronald sa ibabaw niya at nagtaklob ng katawan. Buti nga. Han, anong ginagawa mo rito? Nagtaka ako sa tanong niya. Ikaw ang nag-text sa akin na pumunta dito. Dahil mag-uusap tayo tapos ganito ang dadatnan ko? O edi wow. Text? Tanong niya sa kanilingon ng babae. Okay, gets ko na. Hindi si Ronald ang nagpapunta sa akin dito. Kung hindi ang babae niya. Siguro ito rin ang tumawag dati para marinig ko ang ungol nila. At saka akala niya siguro masasaktan ako. Magbihis ka at mag-uusap tayo sa sala. Sabi ko bago lumabas. Medyo nagulat pa ang babae. Akala niya siguro sasabunutan ko siya. LOL. Hindi ko sasayangin ang energy ko sa kanila. Honestly, mabuti na itong nadatnan ko sila sa akto para hindi na siya makatanggi pa. Pagkatapos ng 3 minuto, lumabas siyang nakashort lamang. Nakita kong sumunod sa kanyang babae. Saka humawak sa braso niya. Inaalis niya ito pero hindi bumitaw ang babaeng haliparot. Han, I'm sorry, it's just, sabi niya hindi maituloy-tuloy ang sasabihin.
Do you love her? Diretsang tanong ko na ikinabigla niya, pero maya-maya ay tumango siya. Nakahinga ako ng maluwag pero hindi ko yun ipinahalata. Then, maghiwalay na tayo. Magpa-file ako ng annulment. Nalaki ang mata nila sa sinabi ko. After a while ay bumutong hininga si Ronald. I'm fine with it. Pero bakit parang okay lang sa'yo? Bakit parang hindi ka nabigla? Nagtatakang tanong niya na ikinangisi ko. Ronald, hindi ako tanga para hindi maramdamang may babae ka. Nakakalimutan mo na bang malakas ang woman instinct ko? And days ago, tumawag ka rin sa akin. Pero puro ungol nyo lang ang naririnig ko. So doon ko nakumpirma ang panloloko mo. Nalaki ulit ang mata niya, saka tumingin sa babae niya na ngayon nakayuko. Guilty yarn? I'm sorry. You had to hear that. Hindi ko sinadyang lokohin ka. Minahal kita pero hindi mo ako mabigyan ng anak, kaya nagloko ka? Hindi ko alam kung bakit ako ang sinisisi mo dyan eh. Sa ating dalawa, ikaw ang ayaw magpa-check. Dahil ano? Takot kang malaman na baog ka? Hindi ako baog. Diin niyang sagot. Okay. Sana lang mabuntis mo siya, ani ko. Huminga ako ng malalim bago nagsalita ulit. Ayoko nang magpaloko sa'yo, kaya I hope dala mo na rin ang annulment papers natin pagbalik mo sa mansion. Sabi ko bago ako tumalikod. Naiwan siyang tila nakatulala. Hay, buti naman. Nang makabalik ako sa sasakyan, ay nagtanong agad si Daddy kung anong nangyari. Kinuwento ko sa kanya ang lahat kaya nakahinga siya ng maluwag. Bumiyahe na kami. Pauwi. Sa sobrang antok ay nakatulog ako. Ginising ako ni Daddy nang dumating na kami ng mansion. Mauna ka nang umakyat, baby. May tatawagan lang ako. Tumango ako sa kaumakyat para magpahinga. Hapon nang kumatok si Daddy sa kwarto ko. Kaya binuksan ko yon. Hi, baby. Nakakain ka ba kaninang lunch? Tanong niya sa kaniya pusang kamay niya sa bewang ko. At diretsyong pumasok sa kwarto. Yes, Daddy. How about you? Umalis ka raw kanina. Tanong ko. Hinila ko siya paupo sa kama ko. Saka kumandong paharap sa kanya. Nasa batok niya ang kamay ko habang nakayakap naman sa bewang ko ang kanya. Yes, dahil kinausap ko rin ng personal ang kaibigan kong Jads na makakatulong para mapadali ang annulment ninyo. Napatango-tango ako sa sagot niya. Tinawagan ko na rin si Ronald na pumunta dito sa Makalawa para kuhanin ang mga gamit niya dahil itinatakwil ko na siya. Nabigla ako sa sinabi niya at nahalata niya yon. May usapan kasi kami dati, baby, na once nalokohin ka niya, itatakwil ko siya bilang anak. Hindi naman lingid sa'yo na may nararamdaman na ako sa'yo noon. Kaya ina-assure ko lang na hindi kanya sasaktan. But he still did. He's so sweet kaya sumubsob ako sa leeg niya. Dumating ang Makalawa kaya nataon ako ng sasakyan ni Ronald sa garahe. Bumaba ako bitbit ang mga gamit niyang ipinahanda ni Daddy Rod. Nadatnan ko sila nag-uusap sa sala na parang nagtatalo. Tumingin sila sa akin na makita akong papalapit. Lumapit ako sa ibinigay kay Ronald ang maleta niya. Inabot naman sa akin ni Daddy Rod ang annulment papers na pirmado na ni Ronald. Kaya pinirmahan ko rin to. Family lawyer na natin ang magfa-file nito. Kaya iwan mo na dito yan. Sabi ni Daddy Rod at tumango si Ronald. Is she still going to stay here? Tanong niya. Of course. She's always welcome here. And baka nakalimutan mong pinilit mo siyang ibenta ang dating bahay nila para makabili ng kondo nyo. Na ibinenta mo ulit kasama ng sasakyan niya para may pang-invest ka kuno. Parang nahiya si Ronald sa sagot ng daddy niya. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko sa kanya ang lahat ng nakuha kong pera. But I need time. Sabi ni Ronald na hindi makatingin sa akin. Dapat lang. Lalo na wala naman kayong paghahatian na properties. Dahil wala ka pa rin naipundar kahit isa. Tapos ang lakas ng loob mong manghingi ng anak kay Helena? Hindi na sumagot pa si Ronald. Umalis na lang ito, dalang mga gamit niya. Pareho kaming napabuntong hininga ni Daddy Rod
Nang makaalis siya, para kaming nabunutan ng tinik. Aalis muna ako, baby. Kailangan kong ibigay ito sa kaibigan ko para ma-process agad. Kung papalarin, baka mga 3 buwan lang annulled na kayo. Sabi niya ng mahina. Sige, ingat ka, Daddy. Sabi ko saka humalik sa pisngi niya. Mahigit 1 linggo ang lumipas nang magsuka ako habang kumakain kami ng agahan. Tumakbo ako sa lababo nang maamoy ko ang bawang. Sa inihain nilang sinangag. Hinagod ni Daddy Rod ang likod ko. Okay ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Tumango lang ako. May problema po ba sa pagkain, senyorita? Tanong ni Manang Fe. Nagmumug muna ako bago sumagot. Wala po. Hindi ko lang nagustuhan yung amoy ng bawang. Kaya pwede po ba? Pakitanggal sa lamesa. Nanlaki ang mata niya na ikinakunot ng noo ko. Buntis ka po ba, senyorita? Tanong niya. Na ikinalaki ng mata ko. Ganyan kasi yung anak ko nang magbuntis. Nababahuan sa bawang. Dagdag pa niya. Napansin kong pareho kaming na-estatwa ni Daddy Rod sa sinabi niya. Oo nga, senyorita. Ganyan din ako noon nung magbuntis sa pangalawa kong anak. Sobrang sensitive ng pang-amoy ko. Sabi naman ni Ate Tessa. Naku, senyorita, kailangan mong magpa-check up sa doktor. At kung buntis ka nga, congratulations in advance. Hindi ba matagal nyo nang gustong magkaroon ng anak na Senyorito Ronald? For sure. Matutuwa yun. Sabay hagik-gik nito. Dagdag niya na ikinuyom ng kamao ko. Palibhasa hindi kasi nila nakitang umalis si Ronald dalang mga gamit niya nung pumunta siya dito. Napansin siguro ni Daddy Rod ang kamao ko kaya nagpaalam siyang dadalhin ako muna sa taas para makapagpahinga. Ayos ka lang? Tanong niya sa akin nang makapasok kami sa kwarto ko. Pinaupo niya ako sa kama saka tumabi sa akin. Pwede ko bang malaman? Anong nararamdaman mo ngayon, baby? Bakit tahimik ka? Nag-aalala ako. Dagdag niya pa. Tumingin ako sa mga mata niya. Honestly, hindi ko alam, Daddy. I'm happy kung sakali mang buntis ako. Pero si Ronald ang inakala nilang ama nito. Dahil siya pa rin ang asawa ko. Worried din ako sa mararamdaman mo. Sagot ko. Bumuntong hininga siya sa kahinawakan ang mga kamay ko para halikan. Okay lang yun, baby. Let them think that it's Ronald child for all I care. But sa oras na ma-officially annulled kayo, saka natin sasabihin ng totoo. Sabi niya kayo sa mga ayon ako. Hinila niya ako bigla paupo sa kandungan niya paharap. Yumakap siya sa akin at sumubsob sa leeg ko. I'm so happy na magkakaroon tayo ng anak. Bali 2 na kayong baby ko. Sabi niya, na ikinatawa ko. Ako rin, Daddy. Masaya ako at excited. Dahil magiging mother na ako. Sabi ko, baka pwede pa rin natin gawing kambal. Sabi niya, saka ako hinalikan sa labi. Gumanti ako ng halik. Pero mas agresibo ako. Hanggang sa hindi ko namamalayang pareho na pala kaming hubad sa ibabaw ng kama. Mabilis ang kanyang paggalaw. Habang nakasampay sa balikat niya ang 2 kong binti, pakiramdam ko ay mas lalo akong nagiging agresibo. Marahil ay dahil sa hormones na dala ng pagbubuntis ko. Daddy, ilang beses kong tinawag ang pangalan niya nang maramdaman kong malapit ko nang maabot ang sukdulan. Isang malakas na ayuda ang nagpatigas sa buo kong katawan at ganoon din siya. Baby ko! Daing niya bago pa yakap na bumagsak sa katawan ko. Hinihingal kaming pareho pagkatapos ng pleasurable fight na yon. Maya-maya ay kumilos siya para balutin ng kumot ang katawan namin. Baka lamigin ka, sabi niya. Magpahinga ka rin muna pagkatapos. After lunch, ay dadalhin kita sa doktor para magpa-check up. Tango lang ang tanging sagot ko dahil sa pagod at antok. Hinalikan niya ako sa sentido. At maya-maya ako'y nakatulog na. After 3 months sa awa ng Diyos, Ronald and I are officially annulled. Sobrang saya namin sa ibinalita ng kaibigan ni Daddy Rod kaninang umaga. Finally, pwede na kaming magpakasal pagkatapos kong manganak.
Totoo ngang pregnant ako. Labis ang tuwa namin ni Daddy Rod nang i-confirm ng doktor na I'm 2 weeks pregnant that time. And now, malapit nang mag 4 months ang tiyan ko. Kaya medyo halata na siya. Excited na kaming malaman ang gender niya pero kailangan pa naming maghintay ng 2 more months. Sa mga nagdaang buwan, wala akong naging problema dahil parating nakaalalay sa akin si Daddy Rod. Lahat ng cravings ko ay ibinibigay niya, including sa lovemaking. Naging horny kasi ako dahil sa pagbubuntis ko, which is normal naman daw. And now, hulaan niyo kung nasaan kami. Nandito kami sa bathroom, celebrating in our own way, haha. Malakas ang stamina ni Daddy. Nakadalawang round pa kami sa banyo bago naisipang tumigil. Pagkatapos naming magbihis, bumaba kami para mananghalian. Bandang hapon na nang maisipan kong magbasa sa sala ng libro tungkol sa panganganak habang nasa office room si Daddy at may ginagawa. Nasa kalagitnaan ako ng pagbabasa nang biglang pumasok si Ronald sa pintuan kaya napatayo ako. Buntis ka daw? Bungad niyang tanong habang nakatingin sa tiyan kong may umbok na. Oo, bakit? Tanong ko sa kahinimas ang tiyan ko dahil bigla akong nakaramdam ng kaba. Bakit hindi mo ipinaalam agad sa akin? Alam kong hiwalay na tayo, pero hindi mo dapat ipagkait sa akin ang anak ko. Pasigaw na sabi niya. Kumunot ang noo ko dahil paano niya naisip na siya ang ama kung matagal nang walang nangyayari sa amin. Naloloko na ba siya? Ano ka? Gaya ng sinabi mo, matagal na tayong hiwalay. At matagal na rin walang nangyayari sa atin bago pa kita mahuling nagtataksil. Kaya paano mo naisip na ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ko? Sabi ko, na ikinalaki ng mata niya. Mukha ngayon niya lang na-realize. Sa tingin ko, ngayong araw niya na lang din nalaman at biglang napasugod dito nang hindi nag-iisip. Kung hindi ako ang ama niyan, sino? Tanong niya. Ako. Biglang sagot ni Daddy Rod na ngayon ay pababa na ng hagdan. Marahil ay narinig niya ang ingay dito sa sala. Nalalaki ang mata ni Ronald. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Lumingon ako kay Daddy Rod na ngayon ay papalapit sa akin. Pero nahagip din ng mata ko sila Ate Tessa na nakatingin sa amin. Sobra-sobra ang kaba ko, pero mukhang ito na yata ang oras para mabunyag ang sekreto namin. Ano? Sigaw ni Rod. Walang hiya ka. Manugang mo pero binuntis mo? Mga manluloko kayo. Sumugod siya para suntukin si Daddy Rod. Pero nakaiwas ito at siya ang sinuntok. Napaupo si Ronald sa sahig nang tamaan ng kanyang kamao. Baka nakakalimutan mong ikaw ang matagal nang nanloloko. May kinakama kang ibang babae? Habang nandito ang asawa mo? At hindi kami katulad mo. Dahil kami, pareho kaming lasing nang may mangyari sa amin. At nabuntis siya kaya huwag mong habaliktarin ang sitwasyon. At wala ka rin karapatang manumbat. Dahil annulled na kayo. Magpapakasal kami sa ayaw mo at sa gusto. Mahabang linya ni Daddy habang inilingkis ang isang braso niya sa bewang ko. Magpapakasal? Ang tanda mo para sa kanya, sabi ni Ronald. Kaya naramdaman kong kumuyom ang kamao ni Daddy Rod sa gilid ko. I think kailangan ko nang magsalita. And so what? It doesn't matter, Ronald. Aanin ko naman ang kasing edad ko. Kung katulad mong maloloko, sabi ko. And in terms of look, alam mong mas lamang pa siya sa'yo. Dagdag ko. Sinasabi mo ba yan para utuin ng daddy ko? At para perahan siya? Sinasabi ko na nga ba may tinatago ka din kalandian, Helena. Sabi niya kaya nakatanggap ulit siya ng suntok mula kay Daddy Rod. Kung may malandi man dito, ikaw yon. Kahit kailan hindi ako nilandi ni Helena. Sadyang madali lang siyang mahalin. Dahil nasa kanya na ang lahat pero ikaw, nagawa mo pang lokohin siya. Alam mo rin hindi siya materialistic at very independent woman. Kaya paano mo nasasabing pera lang ang habol niya sa akin? Sa maniwala ka sa hindi. Mahal ko si Daddy Rod. Sa kanya ko naramdaman ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga na kahit kailan, hindi mo na ibigay o naparamdam sa akin. Singit ko. Tagal nating sumubok, pero hindi tayo nagkaanak. Tapos siya isang beses lang?
Sabi niya habang nakayuko at nakakuyom ang kamao. Hindi ko nakasalanan na sharpshooter ako at ikaw ay hindi. Mabuti pa umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Sabi ni Daddy kay Ronald. Sige, simula ngayon wala na akong ama. May diing sabi ni Ronald habang nakatingin kay Daddy. Baka nakakalimutan mong itinakwila kita. Kaya umalis ka na at huwag ka nang bumalik. Walang salisalitang umalis si Ronald. Niyakap ako ni Daddy mula sa likod. Ayos ka lang, baby? Tanong niya kaya tumango ako. May gusto ka ba ulit kainin? Cravings, perhaps? Humarap ako sa kanya saka sumagot. Gusto ko ng strawberry ice cream, Daddy. Kaso naubos na sa ref eh. Pwede bang ibili mo ulit ako? Paglalambing ko. Sure, baby. Wait here, okay? Tumango ako kaya hinalikan niya ako sa noo bago umalis. Naglakad ako papuntang garden para magpahangin dahil hindi ko maiwasang mangamba. Ngayong may nakakaalam na ng katotohanan. Maya-maya ay may naramdaman ako nagsalita sa may likuran ko. Senyorita, may gusto po ba kayong inumin or kainin? Ipaghahanda ko po kayo. Tanong ni Ate Tessa. Umiwas ako ng tingin sa kanya dahil nahihiya ako. Okay lang po ako, Ate Tessa. Lumabas po si Daddy Rod para bilhan ako ng ice cream. Sabi ko at ngumiti ng konti. Tumango ito. Pero hindi pa rin umaalis. Senyorita, gusto ko lang pong malaman nyo na hindi mo kailangang mailang. Honestly, masaya po kami nang marinig namin ang totoo kanina. Sabi niya na ikinalingon ko sa pwesto niya. Sobrang bait po ni Senyor Rodrigo. At ganoon din po kayo. Kaya kung saan kayo masaya, susuportahan ka po namin. At saka matagal na po naming halata na parang may namamagitan sa inyo. Dahil sa sobrang sweet at maalaga ni Senyor sa'yo. Tapos matagal na din hindi umuwi si Senyorito Ronald. Kaya medyo napagtagpi-tagpi na namin ang lahat. At sa totoo lang, Senyorita, mas bagay kayo ni Senyor. Malakas ang chemistry nyo. Nakakakilig. Mahabang sabi niya na ikinangiti at ikinagaan ang pakiramdam ko. Salamat sa inyo, Ate Tessa. Akala ko huhusgahan nyo kami. Kaya natatakot akong malaman nyo. Naiiyak kong sabi. Naku ma'am, hindi namin yun gagawin. At siguradong ganoon din ang ibang trabahante na senyor. Sabi niya. Nag-usap pa kami sandali. Saka siya nagpaalam para magluto ng hapunan. Masaya akong nakatulog ng gumabi dahil maayos na ang lahat. After 2 months, nalaman namin na babae ang magiging anak namin ni Daddy. Kaya sobrang saya naming mag-asawa. Oo, mag-asawa na. Dahil hindi na nakatiis si Daddy Rod na hindi ako pakasalan. Intimate wedding lang ang kasal namin na ginanap sa favorite garden ko sa likod ng mansion. Maliban sa mga tauhan, konting kaibigan at kakilala lang ni Daddy Rod ang imbitado. Thank you, baby mommy. Sa wakas, may prinsesa na ako. I love you. Bulong niya habang nakayakap sa akin. I love you to, Daddy. Thank you for coming to my life. Sagot ko. Grabe. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na asawa ko na siya. Sobrang swerte ko dahil siya ang naging endgame ko. Thank you, Lord. I found an amazing man.